Senator Bongo, sasabahan na kaya si Senator Bato de la Rosa sa pagtatago? Magandang araw po sa inyong lahat na imbang nga daw kada kayuan, kakabsat, and welcome back to my channel. Balita po kahapon, Senator de la Rosa, go! Pinangalanan ng ICC bilang co-perpetrator sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pinangalanan ng International Criminal Court o ng ICC sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo bilang co-perpetrator sa document containing the charges na inilabas nitong Biyernes. Ayon sa ICC, nagkaroon ng common plan si Duterte at ang co-perpetrators nito na mag-neutralize ng mga kriminal sa Pilipinas. Kabilang rin sa pinangalanan bilang co-perpetrator ay sina dating Davao PNP Chief Vicente Danao, dating PNP Directorate for Operations Chief Camilo Cascolan, dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating NBI Director Dante Guieran, dating PIDEA Chief Isidro La Peña at dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II. Inilista rin ng ICC ang high-value murder cases na nangyari sa termino ni Duterte na kinabilangan ng pagpatay kay dating Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. at kay Rolando Espinosa Sr. habang nasa Leyte Sub-Provincial Jail. Sa usapin ng charged crimes, 19 na biktima sa Count 1 na murders in or around Davao City during the mayoral period by the DDS, 14 na biktima sa Count 2 ng murders of high-value targets during the presidential period at 45 na biktima sa Count 3, murders and attempted murders in barangay clearance operations during the presidential period. So yun po ang tatlong murder counts na final ng ICC laban kay FPRRD na pinalagan ni Senator Bongo at sinabi niyang, "Let me be clear, at no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations." Pero di ba, ang dami na nating napanood ng mga video kung saan totoo naman yung mga bayad sa bawat pagpatay na nanggaling na rin mismo kay Bongo na nagkaroon niya ng ganung bayaran. Soon, I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. May general ba doon? Yes, may general ba, sir? Ang nabanggit po ay mga nakaraan eh. Mga nakaraang, di ko na po mahirap pangalanan, pero... Although may isang point na dininay niya, pero yung mga videos na mga lumalabas, hindi naman po makakapagsinungaling dahil sa kanya mismo nang galing na meron niyang bayaran. At nagsalita rin si Vitaliano Aguirre II na isa sa mga co-accused na wala akong kinalaman sa akusasyon nila sa akin ng crimes against humanity. I did nothing wrong. At sumagot din si Attorney Nicholas Kaufman nung sinabi niyang, accordingly, the prosecution has now revealed the names of what it alleges to be criminal co-perpetrators, something that we will prove to be completely lacking in truth. None of these co-perpetrators are, in my opinion, currently subject to arrest warrants. Pero teka muna, i-dispute nila. Papatunayan daw na walang kinalaman itong mga co-perpetrators na to dyan sa sinasabing kaso ni FPRRD. Ibig sabihin, mag-isa lang si Rodrigo Duterte nung kanyang pinairal yung EJK. Ganun ba yon, Attorney Kaufman? Nag-iisa lang si Duterte, wala siya mga assistant, wala siya mga tauhan para i-carry out yung kanyang EJK. So yung palang war on drugs ni Duterte ay one-man army lang. Tell that to the Marines, Kaufman. Pero siyempre patunayan kung sakaling dalhin na sa ICC itong si Bongo, si Bato de la Rosa at yung iba pang co-perpetrators. So malalaman po natin next Monday
Dahil yun po ang basahan na ng charges against FPRRD. Pero ngayon pa lang, sinabi na ng ICC na sila ay nag-file na ng charges laban kay Duterte. So, lalabas na kaya ang warrant of arrest ni Bongo at ni Bato de la Rosa? Meron po akong nabasang article dito kung automatic na ba na may warrant of arrest itong mga co-perpetrators na nasa listahan ng ICC. Sabi po dito sa pinost ni Fiscal EJ, aarestuhin na ba si Senator Bongo at si Senator Bato? Kamakailan lang naglabas ang ICC ng mas kumpletong version ng document containing the charges sa kaso laban kay Rodrigo Duterte. Dito, pinangalanan ang ilang opisyal bilang alleged co-perpetrators sa war on drugs. So, mayroon pong dalawang importanteng legal questions dito. Ang una, automatic ba na may warrant of arrest na? Sagot ni Fiscal EJ, no, hindi automatic. Ang simpleng pagbanggit sa isang tao bilang co-perpetrator ay hindi ibig sabihin na may warrant of arrest na agad laban sa kanya. Sa proseso ng ICC, kailangan muna ng hiwalay na request ng prosecutor at hiwalay na approval ng mga judges bago maglabas ng warrant of arrest. The judges must first find reasonable grounds that the person committed a crime and the arrest is necessary. Being named only indicates alleged or suspected involvement, while an arrest warrant is a separate legal process that still requires independent approval from the judges. Ibig sabihin, ang mga pinangalanan ay hindi pa inaaresto at hindi pa automatic na accused sa kaso. Pangalawa, ano ang implikasyon ng pagbanggit ng kanilang pangalan bilang co-perpetrators? This is legally significant. First, it strengthens the prosecutor's theory that the killings were not isolated acts by rogue officers but part of a coordinated common plan. Second, it supports the legal doctrine of co-perpetration. Under this theory, liability does not require personally pulling the trigger. A person may be held criminally responsible if they played an essential role in planning, enabling, or implementing the alleged crimes. Third, this helps the prosecutor argue that the acts were systematic and organized and allegedly carried out with support, coordination, or tolerance within official structures. And fourth, it puts those named under serious legal scrutiny. Hindi pa sila accused sa ngayon, but it means the prosecutor considers their alleged roles legally relevant. So, what happens next? Magkakaroon ng confirmation of charges hearing kung saan magdidesisyon ang mga judges kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso sa full trial. Ang bottom line nito, walang automatic warrant of arrest dahil lang pinangalanan ang isang tao. Pero, seryoso ito dahil pinapalakas nito ang legal theory ng prosecutor. Ang mga pinangalanan ay hindi pa accused pero maaari silang maimbestigahan o masampahan ng kaso in the future. Ibig sabihin nito, safe pa for now si Bongo at si Bato. So yan po sa pananaw ni Fiscal EJ. Pero kung pinakinggan natin mabuti yung kanyang sinabi, aba ipasok itong si Bongo at si Bato de la Rosa dito sa sinasabi na hindi nangangailangan na ikaw ang kumalabit ng gatilyo. Okay, maliwanag po yan. So anong ibig sabihin nito? Wala pang warrant of arrest si Bato de la Rosa at kung totoo itong sinasabi ni Fiscal EJ na wala pang warrant of arrest, lalabas na kaya sa kanyang lungga si Senator Bato de la Rosa at papasok na siya sa Senado? Pero para maging safe, magtatago na rin kaya si Bongo dahil sigurado sa sinabi nito ng ICC, may kalalagyan po si Bato at si Bongo. At malamang, makakasuhan din sila dahil sa 23 na po ang hearing ng charges kay former President Rodrigo Duterte. At kapag sinabi nila na itutuloy ang trial at ang kaso ni Rodrigo Duterte, sasabit po ang mga pangalan na nakalagay sa ICC. So, sa tingin ninyo,
Safe na nga ba for now si Bato de la Rosa at si Bongo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.